Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napakainit at talaga namang nagtitrending na issue ni Ate Erica. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay bumalik muli si Kalingap Val dahil meron na naman siyang bagong impormasyon na nakita at nais niyang ipakita sa mga kapamilya ni Ate Erica kung totoo ba ang mga ito. Gusto niya rin i-confirm kung sila ba ang pinapatamaan ng mga tao na nakita ni Kalingap Val Santos Matubang na nagpo-post para sa kanila. Sa isang post nga ay talagang binantaan ang tita ni Ate Erica na ipapakulong siya kaya dapat daw make sure na meron daw siyang ebidensya. Babaeng ito? Para magklaro ko lang. Apo, siya po yan. Ano ito? Apo, yung stories na sinasabi. Kasi may minsay din sa iyo. May minsay sa social media na basa ko lang din. Ikaw ata ang pinatamaan dito. Nandyan din po yung mga text nila sa amin. Ito po ito yung dinidelete. Make sure na may ebidensya ka. At baka warrant of arrest ang darating sa iyo. Mark my word. Hindi man pala po. Kayo ang sumira sa sarili niyong pamilya at buhay. We'll see you in the court. Baka sasablay, maubos yung ipin mo. Maubos yung ipin mo. Ha? Papagunot na nga ako, kuya. Para gugutay Baka malunok mo yan. God bless and see you in the court. Naku, delikado ka. Panindigan mo lahat ng sinabi mo, ha? Gather some evidence, yung totoo kasi pag hindi kayo ang... Sabi pa nga sa post na ito ay mukha daw pera ang pamilya ni Ate Erica. Talagang kailangan daw nila ng patunay at mga ebidensya dahil nais silang kasuhan ng tao na ito at baka humantong pa nga sa korte. Habang binabasa nga ni Kalingap Val Santos Matubang ang message na ito o post na ito sa tita ni Ate Erica at sa lola niya ay talagang hindi nag-agree ang tita ni Ate Erica dahil marami niyang sinasabi doon at parang binabaliktad sila at sinasabihan pa sila na mukha daw silang pera. Kaya daw nagagalit ang pamilya ni Ate Erica sapagkat hindi daw sila binigyan ng pera ng mga e-lovers. Kaya naman salungat dito ang lolo ni Ate Erica. Mabanggit pangalan ko. Ibitore. Sobra mo pakialaman na hindi nyo naman pera at buhay. Be ready for yourself. Nagpauto kasi kayo, yan, kayo din nagpapahiya sa korte. Nagpauto kasi kayo, yan, kayo din napapahiya sa korte. Gagalit kayo kasi di namin kayo binigyan ng pera. Ano naman po ang kinagagalit po namin sa kasi mukha kayong pera. Kahit nakabigay kami ng ilang bisis, dinay kayo ng dinay. Ano yun? Wala kami bigay na. Bigay ng pera. Ha? Tay, Lulubig, so may binsay sa'yo. Nabasa mo na ito? Di pa. You know? From Ingit to Nyaka Tourist. Lulumigs, ano kaya yung topic natin dito? Di ba pera at ikaw ang may hawak? Yung pera, hindi si May. Pero may hawak? Wala akong pera hinahawakan dyan. Ha? Yan o. Grabe at todo nga ang pagsalungat ng lolo ni Ate Erica sa mga message at post na binabasa sa kanya ni Kalingap Val Santos Matubang. Talagang walang katotohanan daw ang mga ito dahil lang totoo daw ang sinasabi nila. Talagang hindi nga din daw sila natatakot dahil alam din nila sa sarili nila na nagsasabi sila ng totoo. At kitang-kita din na maniniwala naman si Kalingap Val Santos Matubang sa sinasabi ng pamilya at lolo pati na rin ng tita ni Ate Erica. Grabe at patagal ng patagal ay mas lalo na nga umiinit ang mga balita tungkol sa issue ni Ate Erica. Sino nga ba ang talagang may mali sa issue na ito? Pera at ikaw ang may hawak. Yung pera, hindi si May.
Pero may hawak. Wala akong pera hinahawakan dyan. Ha? Wala akong Yan o. pera. Dahil kayo ang bumili ng mga gamit. Utos lang ni sila. Utos yun yung sisila. Anong gamit yung binili niyo, tay? Yung siminto, ano, yung mga rebel, yung mga ginagamit. Saan ginamit? Sa bahay din. Okay. Hindi pa mambaga kami ba na gawa ng Magkano halaga noong binigay sa'yo? lang yata yun. Tandaan lang yata yun. 100,000 Oo. binigay. Hindi man, Hmm. sa kanya naman ang gagaling. Ibigay nga sa akin. Ikaw daw ang may hawak ng pera, hindi si May. Wala sa akin, sa kanya. Siya nagbibigay ng pera, pang bili ng mga Kaya ako tayo nandito para malinaw ko naman kasi baka mamiyas. Pero ang salita ko, yung pala, ikaw pala may kasalanan. Wala. Ha? Ako po sir talaga Oh. wala. Sinabi pa nga sa post na talagang parang sobra na daw ang pamilya, lalo na ang tita ni Ate Erika at ang lolo ni Ate Erika sa kanya. Kaya naman pinagtatanggol nga ng post na ito si Ate Erika at ang kanyang ate. Talagang sabi nga ng lolo ni Ate Erika ay napakarami daw maling impormasyon doon at talagang pinaliwanag din ni Lolo Miguel ang kanyang sarili sa mga manonood. Talagang marami pa nga mga bagay na hindi nalilinaw tungkol sa issue na ito, kaya mareresolba pa kaya ang mga ito? Dahil nagagalit na nga talaga si Lolo Miguel pati na rin ang tita ni Ate Erika. Talagang habang patagal na patagal ay mas umiinit na nga ang issue nito. Sino nga ba ang tunay na may mali? Ang pamilya ba ni Ate Erika o sila Ate Erika at ang kanyang ate? Namin and more pa in the court. Bidewanda ka rin. Hindi kami natatakot. Don't miss it. Oh. Sa katotohanan lang po. You want to fix this. Ayaw niyo manahimik kasi. So, this is not a joke for us. And sorry. Sorry ha, need ko na po kasi magsalita. Sumubra na kayo kay Erika. Alam mo ka, Beget, yan? Kami pa po yung Nung hindi pa si Mrs. na ospital, ako ang inuutosan nila at wala man silang alam sa pagbibili ng mga ng steel bar, siminto, graba, buhangin. Binibigay mo sa akin pera. Ako na permit, simple ako nagkuhan sa sa hardware. Yun. At di simple ako talagang nagbabayad sa hardware, taperma ko doon. Pero sa kanilang gagaling ang pera. Ganun. May prueba naman din po kami kung yung kanino ang pera. Kahit tiyahin ko kapag salita. Oh. So, sumubra na kayo kay Erika. Grabe at todo explain nga si Lolo Miguel sapagkat mali-mali daw mga sinasabi nila sa post na pinapatamaan sila. Bukod sa sinabihan sila ng mukha silang pera, ay sinasabi pa na kinokontrol nila ang pera nila Ate Erika at sa mga pagpapagawa ng bahay. Piniliwanag naman ni Lolo Miguel na sila mismo ang nanghingi ng tulong kay Lolo sapagkat wala daw silang alam sa mga pagpapatayo ng bahay at mga simento, kaya naman siya lang daw ang bumili, ngunit sa barangay naman daw iyon. Anak, ang dapat ay obligasyon sa inyo. At wala kayong pakialam doon sa pera ni John A. o pera namin dahil hindi po sa inyo yun. Wala kayong karapatan sa pera niyan. Karapatan dahil nagkapatulong sila sa akin. Ang sabi, tulungan, wala silang alam, magpagawa ng bahay. Ako nagpawa ng bahay na yun. At yung bahay pong yun ay sa barangay. Looting yun, ako nagbili nun. Ngayon, ang sabi ko doon sa binili nyo, nakuha at gayon din nangyari, walang kuryente, di itong madali at may kuryente. Di pick ko namin yung kuryente, pinalo up namin, sabi ng kuryente. Ayun ang pinagawa namin para madali-dali na. Ay pira sa sabi na ako naghawak ng pira, hindi wala sa akin yan. Sila nagbibigay ng pira sa akin. Na pambayad sa mga biyada. Inutusan ka lang. Utos ka. Ginamit lang ako. Ay kung alam ko lang ang kakaganyo, hindi ako masunod sa kanila. Bakit tayo Hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit, nagtitrending at talaga namang mas nakakaintriga na issue ni Ate Erika. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!